What's up mga explorers? We are currently here at Batangas City, Alangilan, and we are going to and welcome to Balayan! Good day po sa ating lahat. Today, we are here sa isang lugar na mayaman sa kasaysayan, kultura at tradisyon ng ating mga ninuno. Dito po sa Balayan, makikita natin ang malalim na koneksyon ng mga tao sa kanilang espiritual na pananampalataya at tradisyonal na panggagamot. For today's ganap, aaralin at tatalakayin natin ang tungkol sa spiritual self. We will interview some of the locals here to share their knowledge and insight about sa ating topic and how it plays an important role in their daily life and personal health. Kaya tara na sa Balayan! Ako si Brother Roy Magahis, taga rito sa parokya ng Immaculada Concepcion ng Balayan. Ako ay 55 years old na. May asawa, isa. At may dalawang anak. Ano po ang inyong relihiyon na kinabibilangan at paano po kayo nagsimula po sa inyong pananampalataya po? Ako ay isang Katoliko, Roman Catholic. Ako ay nagsimula diyan ay since grade 4. Ako ay naging sakristan muna. Sakristan. Tapos nung ako ay naging sakristan ay hanggang sa ako ay napaanib sa mga religious organization. Naging Knights of Columbus, lalo nang lumalim ang aking spiritual. Tapos hanggang sa ako'y pumasok din ako ng seminaryo dun sa Lipa. Then hanggang sa ako na rin minsan na nagtuturo ng mga choir dito sa Balayan. Hanggang sa ngayon, at the present, ako'y naglilingkod bilang isang lay minister ng ating parokya. Para po sa inyo, ano ang pinakamalaking impluwensya ng relihiyon sa inyo pong buhay? Ako dito nga na dahil dito sa aming organisasyon na ito ay lalo nang ay tumibay ang aming pananampalataya. Talagang hindi naman sa pagkapan ay buong pamilya namin ay nasa paglilingkod. Mula sa magulang ko ay sila yung mga parang couples for Christ. Ang mga kapatid ko, lagi silang mga manunugtong ng simbahan. At ako nga ay bilang lay minister at ako ay nagpanang papare. So, lalo nang siya naging, ang influensya ay lalo nang tumibay ng aking pananampalataya, ng aming buong pamilya. Since nga po yung matagal na po kayo nasa ganyang religion po, marami na po kayong experience, marami na po kayong naging experience bago po mula po dati. Dahil po doon, ano po kaya ang pinakamahalagang aral po o prinsipyo po na naging impluensya po ng inyong pananampalataya? Ay di ko ikaw ay ang katuwiran ko diyan ay ikay nasa Diyos na, huwag ka nang umalis. Nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. Bagamat marami tayong mga pagsubok, dahil alam naman natin ang Panginoon ay hindi ay magpapadala ng pagsubok kung hindi natin kaya. Kaya ay nagpadala, kaya. Kaya lalo pang tumibay ang aking pananampalataya sa Kanya. Kung kayo po ay tatanungin, sino po ang mga taong nagbigay ng malaking impluwensya po sa inyo para sa inyong pananampalataya? Ay pari din, dahil sabi ko nga ay
una ang aking mga magulang dahil kami laging kasama pagka kami nagbabarangay Sang Birhen noong panahon noon. Kami laging kasama pag-rosaryo araw-araw hanggang sa ako nga ay naging sakristan. So lalo nang lumapit ako sa Diyos hanggang sa ako'y talagang buong buhay ko'y nasa simbahan. Hanggang sa ako'y yung edad ng ganito ay nasa simbahan pa rin ako. Kung isipin po natin sa panahon po ngayon, ang mga kabataan po yan, hindi na ganong katibay ang paniniwala, ano po. Tunay. Opo. Tunay yun. Kayo po bilang pong isang matagal na nagsisilbi sa simbahan at ganun pong katibay ang inyong paniniwala, ano kaya po ang inyong ibibigay na advice po para sa mga kabataan po na nais magpatibay po ng kanilang pananampalataya? Unang-una ay huwag makakalimot sa Diyos. Yun ang pinakamalaga. Huwag natin makalimot. Ano man, pagsubok, yan. Laging ang dapat ang maging sentro sa buhay ang Panginoon. Higit sa lahat, tumawag sa banal na Espiritu. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. At medyo iwasan, lalo yun man ngayon, lalo na cellphone. Kung anong makita. Ayan ang number one. Ayan ay ika nga yung gadget na ganyan. Yan ang number one na ika nga ay tukso sa buhay. Kaya mga tao, mga kabataan, sa halip na maglingkod o sa halip na sumimba pa nga, actually nawawala ang kanilang paglilingkod dahil ay lagi na mamaya dahil busy, lalo na yun may mga scatter kung ano na pang lahat ayan ang pinagkakabalahan ng lahat. Yan ang sikat ngayon, scatter. Pero may time sila sa paglalaro, pero yung isang oras lamang sa loob ng simbahan na pakikipag-usap sa Panginoon ay talagang nawawala. Dahil napakalaki ng impluensya talaga, lalo na ng media na yan. About naman po sa pamahiin, pwede po ba kayong magbigay ng insights ng ilan po sa alam ninyong pamahiin po? Kung nagisnan ko na, sabi nila lalo na sa bahay, huwag daw magwalis. Paggabi, lalo itataboy at tinataboy daw malas. Anak, hindi ka bawat magwalis ng gabi. Bakit po? Lalabas ang swerte. Bukas ka na lang magwalis. Sige po. Malas. Pero katuwiran ko naman, ay dapat nga walisin at dumihin Tubal, dapat nga alisin at tubal yan. Dapat hindi mo siya ay hihikain. Kung may hika sa alikabok, ay ayaw pa alis na. Meron naman pamahiin sa mga patay. Na-experience yung pinuputol ng rosaryo sa kamay ng patay. Dahil pag hindi daw pinutol yun, ay magkakasunod-sunod. Ay maling palang paniniwala, walang maling paniniwala yon. Ako sa totoo lang, ang tatay ko nung namatay hindi ko pinutol na rosaryo. Awa naman ng Diyos ay 26 years na wala namang sumusunod. Diba? Yung about naman po sa mga pamahiin po na nung kabataan nyo po ay isinasagawa na, tapos hanggang ngayon po sa panahon ngayon ay siya pa rin pong isinasagawa at pinaniniwalaan po. Ayun. Una daw ay tungkol sa patay uli, kumbaga sabi pagka hindi pa raw nakapa 40 days ay huwag daw magpupukpok at napakasama daw pagka gano'n. Bigyan ng pupupukpok diyan. Bawal nga. Abay, alam mo naman ang tiyuro na hindi pa nakaka-40 days Ganyan nga. Ay siya, sige, humalang tsa-tsa. Ay ito nga, marami ngayon mga nasalanta ng bagyo ay sira ng bahay, ayaw pang pupukin. Dahil maling paniniwala. Ay daw sabi, huwag daw maliligo ng pag naligo ay huwag matutulog ang buhok, nabasa ang buhok at maluluko daw. Anak, bawal matulog ng basa ang buhok. Hindi, ayun ay kaya ayaw matulog ng basang buhok, mababasa ang unan. Yun ang kasuwiran ko doon. Hindi yung pag natulog ay maluluka. Alay hindi. Kaya ganyan ay dahil ay
mababasa ang ulan. Yun ang alam ko. Kumbaga po, wala po siyang connecta sa parang sa spiritual ano. Wala, maling paniniwala yan. Walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ay naayon sa Diyos. Hindi walang nilikha ang Panginoon na mali. Lahat natandaan natin yun. Maraming salamat po. Ayun, salamat din sa inyo. Salamat. Review. Ano po ang inyong pangalan at saka po edad po? Ako ay si Reynaldo Aguirre. Ako ay 68. Gaano na po kayo katagal naggagamot po? Kalahati ng taon. Nanalo yung taon. Ang aking paggagamot ay wala pa kong asawa. Binata pa. At nagmula sa isang babae na sindera siya. Sindera. Sige. Parang tumboy siya. Parang naging kumaw siya. Naging girlfriend. Yan, sa pag pinanak ko siya, ay lasing na pala siya. Ngayon, may balit naman siyang maliit. Balit na maliit. Doon ko siya nakuha. Doon na kayong karunungan. Sa pinag-aralan ko siya, sa tubas ng tumas, yung karunungan. So parang sa isang babae po nagsimula yun at kung bakit kayo hanggang ngayon ay natututo maggamot po. Yung gasa ay natuto. Opo. Maraming nadadig sa akin na pagkalo. Ano po ang mga tradisyonal na pamamaraan po na ginagamit ninyo sa inyong pagpapagaling? Ang aking paggamot ay himala. Para sa niya. Para pag ako naggagamot, tinututukan ko na sinusundot ko. Sa ngipin, kung ano masakit. Kung masakit, kung ngipin po, i-ano niyo po. Ginagawa ko. Yung chan sa chan po. Kurasyon. Opo. Tapos din siya. Sinasanay pa. Ginagawa ko na. May mga experience or karanasan na po ba kayo na nagpatibay sa inyong paniniwala sa mga paraan ng panggagamot? O may mga pagkakataon po ba? Siya ang nagpapatibay sa akin. Taga-nalapis na. Opo. Ito tawagin, ito tawagin. 7 arkanghel po. Yes, sir. Nalipis na siya. Palto, naupis na. So para kung pagtagal ng panahon, nanipis din po siya. Ito gato. Pagka sinasaliban. Pag sinasaliban siya, ito gito. Pang sikaw po. Tapos dito. Tapos dito. Tapos dito. Nakahuli yan. Palayas na. Palayas na. May time po ba na mayroon po lumapit sa inyo pero hindi nyo po siya mapagaling sapagkat mahirap po mapagaling? Or hindi nyo po? Wala sa akin nagsabi na hindi ko napagaling. Wala po. Pero nagsasabi na kapag kapunta sa akin, magpapasalamat. Papasalamat po. Ibig sabihin po ay okay po. Sa tingin niyo po, bakit patuloy ang paniniwala ng mga tao sa mga albularyo na tulad niyo? Hindi lahat ay naniniwala. Dahil wala sila sa palataya. Oo, pananampalataya. Sa akin, wala problema eh. Kung siya'y nagpapagamot o ano man, basta kayo magagamot para tumulong sa tao. Ari naman po, i-base sa aming nakakita sa panahon ngayon, base po sa na-obserbahan po namin, karaniwan po sa inyong edad ay may mga kasabihan pong pinaniniwalaan. Kayo po ba bilang magagamot ay naniniwala din po sa kasabihan? Na Mga kasabihan po na pinaniniwalaan nyo po. Mayroon po ba kayong ilang ang kasabihan? paniniwala ko ay sa kanya. Sa kanya lang. Sa kanya. So, ayun nga, mga ka-i-explore, talagang napakarami nating napakinggan at natutunan ng mga advice na maa-apply natin upang mas maging malapit tayo sa Panginoon. Tama, Claire? Tama ka dyan, Kirby.
Tunay nga na grabe ang impluwensya ng paniniwala to the point na bitbit natin ito hanggang sa ating pagtanda. May iba't iba man tayong paniniwala, nasa atin na ito kung ito ay ating paniniwalaan sapagkat walang masama kung ikaw ay maniniwala. So hi guys, we're here. We're going to Balayan, Batangas. Say, come on guys, go hi. Action. Yes, cut! Rolling. Welcome to Balayan! Welcome to Balayan. Malo na yan. Kaya nga adlib yan.